Hello mga ginoong mangangalakal at mamumuhunan. Serbisyong Analytical Sayo System, Guru Markets. Nagsisimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Tignan natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado ng kaunti pa. Kung gusto mo, maaari mong i-pause ang video. Inaanyayahan ka naming isaalang-alang ng mabuti ang bawat tagapagpahiwatig ng korporasyong pinag-uusapan. Ngayon tingnan natin ang kasalukuyang performance ng kumpanya Bit Digital, Inc., ticker, YILI. Pagsusuri batay sa data noong Abril 20, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets kumpanya Bit Digital Inc. na bibilang sa subkategory. Crypto, 36 na organisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing na napakarepresenta. Makikita natin ang order table sa dulo ng video. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, 8-10 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 1.1 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong merkado sa kabuuan, makikita natin ang average na resulta para sa stock market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa score na 8 puntos Bit Digital Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Bit Digital Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na in 12 months ang shares Bit Digital Inc. nagpakita ng dynamics ng minus 2.5%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 9.6%. Tiyak na walang ibig sabihin ito, ngunit kailangan mong isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Bit Digital Inc. nagkakahalaga ng $0.32 bilyon. Na may subcategory market capitalization na $66 bilyon. Bit Digital Inc. ay may bahaging 0.488% at isa sa napakaliit na kumpanya sa subcategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay $0.45 bilyon. Ang capitalization ng balance sheet ng subcategory ay $26 bilyon. Bit Digital Inc. bumubuo ng isang bahagi ng 1.72%. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga inookupahang bahagi ng stock exchange at capitalization ng balanse, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Bit Digital Inc. sa subcategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 0.488%. Ang book value ay 1.72%. Ito ay 254% na pagtaas sa bahagi ng market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance ng subkategory, mabuti 1 puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga pananagutan sa pananalapi na $0.013 bilyon. Ang utang sa book capitalization ay umaabot sa 2.7% ng kapital. Resulta sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang stock market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 11.5. Ang average sa subkategory ay 57 na 80% mas mababa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga organisasyon ng subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $28 milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa darating na 12 buwan ay pansamantalang inaasahang magiging $45 milyon. At ito ay 58.6% na mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang balanse ng halaga ng kumpanya sa kita ay tumutugma sa 3. Ang average para sa subkategory 4 ay 25% mas mababa kaysa sa average para sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $110 milyon. Ang pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $150 milyon.
Ito ay 36% mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ay 26.1%, na may average sa subkategory na 7.1%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 19%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.68%. Na 30% higit sa bahagi ng market capitalization. At ito ay sumasalamin sa pagkakaiba sa pagitan ng halaga sa merkado ng kumpanya Bit Digital Inc. sa halip patungo sa pagmamaliit. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng $6,024,000 at para sa subkategory na $8,376,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at mga indicator ng organisasyon ay 28.3%. Pagtatasa ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay $524,100 na may average para sa subkategory na $147,200 at ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 256%. Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay $2,000,000 sa subkategory na $278,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 4%. Pagtatantya ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 11.8% na may average para sa subkategory na 9.7%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng panganib ng isang maikling pisilin. Teknikal na tagapagpahiwatig REHA 14 na nagpapakita ng antas na 36% para sa kumpanya Bit Digital Inc. Samantalang sa subkategory ang RC level, 14 na ay 45%. Sa karaniwan, ang mga mahalagang papel ng subkategory ay mas mataas ang halaga kaysa sa mga sa kumpanya Bit Digital Inc. Ang aktual na pagpapahalaga ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $1.7. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $6.63. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang presyo at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 288%. Pumunta tayo sa talahanayan ng order, magagamit ito sa lahat, ang isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko sa isang partikular na panahon ng sistema ng pagsusuri ng impormasyon at sanggunian Guru Markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng kumpanya Bit Digital Inc. Reference Rating System Guru Markets isang desisyon ang nagawa. Magbukas ng kalakalan para sa pagtaas sa presyong $1.78 bawat bahagi. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo mataas na rating. Ang organisasyon ay tinasa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 2.33. Ang stop loss ay nakatakda sa 1.23. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng exchange session noong Mayo 20, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, GC-LINE, ay magiging isang balanseng kalakalan para sa pagbebenta. Ang isang video sa transaksyon sa pagbabalance ay may publish o na-publish na sa channel.
Kapag isinasara ang isa sa mga order, basic o pagbabalance, ang kabaligtaran na order ay naayos sa aktwal na presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system, Guru Markets. Kayong lahat talaga ang pinakaastig na madla sa planeta.